Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ang hadith na ito ay may kinalaman sa kung papaano natin sasagutin ang mga taong nagtatanong kung ano ang Islam at kung ano ang ating mga pinaniniwalaan. Sa hadith na ito, mula kay Ibnu Buraida at mula kay Yahya Ibnu Ya'mar, sinabi nila, kana awwala man qala fil qadari bil Basra Ma'bad al-Juhayni. Sabi niya, ang unang-unang tao na nagsalita ng hinggil sa qadar, dun sa mga bagay na predestined, yung mga bagay na nakatakda na, sa lugar ng Basra, ay si Ma'bad al-Juhayni. So, yung mga tao doon nila unang narinig ang hinggil sa Islam, hinggil sa paniniwala. So, siya yung unang nagda'wa doon. Sabi niya, fantalaktu ana wa Humaydu ibnu Abdurrahman al-Himyariyu. Sabi niya, hajaini aw mu'tamiraini. Sabi niya, nagtungo kami kaagad. Ako, sabi niya, at saka si Humayd ibn Abdurrahman al-Himyariyu upang magsagawa ng Hajj o kaya ng Umrah. Sabi namin, sinabi namin, laulakina ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadr. Sabi niya, kung sakaling, sabi niya, makatagpo natin o makita natin ang isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatanungin natin siya hinggil dun sa taong yaon na nagbibigay ng da'wa o ng aral hinggil sa qadar. Mamaya babanggitin natin kung ano yung sinasabi niya hinggil sa qadar. Ano ang paniniwala niya sa qadar? Yung sa mga bagay na itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala, masama at mabuting nangyayari sa buhay natin. Sabi niya, subhanallah, sabi niya, fawufiqqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, accidentally, biglaan naming nakita si Abdullah ibn Umar. Si Abdullah, anak ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, isa sa mga khalifa natin. Dakhilan al-masjida faqtanaftuhu ana wa sahibi. Sabi niya, so pumasok si Abdullah ibn Umar sa masjid. So ang ginawa namin, pinalibutan namin siya, ako at ang aking kasama. Sabi niya, ahaduhuna an yaminihi wal akhiru an shimalihi. So yung isang kasama ko nandun sa kanan, ako nasa kaliwa. Sabi niya, hindi lang siguro sila dalawa. Sabi niya, pinalibutan namin siya, ako at ang aking mga kasama, wasahibi. Ahaduna, isa sa amin, sabi niya, nagpunta sa kanang bahagi, yung iba naman nagpunta sa kanang kaliwang bahagi. So parang pinalibutan namin si Abdullah ibn Umar doon sa loob ng masjid. So sabi niya, fadanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. So sabi niya, akala ko bibigyan ako ng senyalis ng isa sa mga kasama ko upang magsalita. So ang ginawa ko, fakultu, Aba Abdurrahman, sabi niya. So sinabi ko na lang, Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman. So kasi ang anak ni Abdullah, si Abdurrahman. So sabi niya, Abu Abdurrahman. Sabi niya, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yatakaffaruna al-ilma. Sabi niya, katotohanan, mayroon sa amin na lumabas o parang kilala sa mga tao o may mga tao nag-aaral ng Quran at ng kaalaman. So sinabi na nga yung mga bagay na hinggil sa tao niya, wadhakara min sya'nihim. So sinabi niya yung mga bagay tungkol doon. So may mga nagsasaliksik na kaalaman sa lugar na yon at nagkaroon ng kaalaman.
Sabi niya, wa annahum yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Sabi niya, at sila yaz'umuna, sila ay nagkakalat ng kaalaman na sinasabi nila na walang qadar. At ang mga bagay na nangyayari sa palibot, ngayon o sa kinabukasan o sa mga nakalipas, ay hindi ito qadar, hindi ito itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kinalaman dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, sabi niya, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yatafarraquna al-ilma. So, pagkasabi niya, wa annahum yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Sabi niya, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa qadar, in short. Sinabi ni Abdullah ibn Umar, qala fa idha laqita ulaika fa akhbirhum. Kung sakaling mamit mo sila, makita mo sila, ibalita mo sa kanila, anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Ako ay walang koneksyon sa kanila, walang kinalaman sa kanila, hindi ko sila nakikilala, at sila ay walang koneksyon sa akin simula ngayon. Ibig sabihin, wala akong kinalaman sa kanilang pinaggagawa, hindi ko tinuruan sila sa mga ganon, or sila naman ay walang kinalaman hinggil sa akin. So, idini-disassociate niyo yung kanyang sarili sa mga taong hindi naniniwala sa qadar. Ibig sabihin, hindi tayo kabilang sa kanila at hindi sila kabilang sa atin. Sabi niya, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, law, sabi niya, parang sumumpa pa si Abdullah ibn Umar sa kanila, na sinabi niya, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban, kahit na meron pa silang isang gabundok na ginto, fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu, at ito ay kanilang ipinamigay bilang zakat or sadaqah, hindi ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Hatta yu'mina bil qadari, hanggang sa tanggapin muna nila ang paniniwala sa qadar. So, napakatindi ng kanyang kondisyon. Kondisyon ng Islam, na kahit pala napakadami mong kabutihang ginagawa, na kahit pa napakarami mong ibinibigay na zakat o sadaka, kung hindi ka naniniwala sa qadar, mga itinakda ni Allah SWT na ang mga ginagawa mo, ang mga gagawin mo, at ang mga gagawin mo pa, ay itinakda na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gagawin mo, hindi ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, thumma qala haddathani, sabi niya, sapagkat sinabi sa akin ng aking ama, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, sinabi na sa akin ng aking ama, qala bainama nahnu 'inda ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya, in between us, nung kami ay nasa tabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasalukuyan nakaupo kami sa tabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw, sabi niya, dhata yawmin idtala'a alaina rajulun, may isang taong lalaki na dumating sa amin. Sa di kalayuan, nakikita namin paparating sa amin. Sabi niya, syadidu bayadi thiyab, nakita namin na napakaputi ng kanyang pananamit. Syadidu sawadi sya'ar, at napakaitim ng kanyang buhok. Sabi, napakaganda, napakaayos, at the same time, napakaganda ng kanyang pananamit na napakaputi. Sabi niya, wala ya'rifuhu minna ahadun, at walang nakakakilala sa kanya mula sa amin, na kahit sino ang nakakakilala sa kanya. Subhanallah. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay paparating, hanggang sa makarating siya sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naupo at
Idinikit halos ang kanyang dalawang tuhod sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. At nilagay niya ang kanyang dalawang kamay o palad sa kanyang tuhod, kanyang hita, at naupo. At sinabi niya, faqala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Subhanallah. Makita mo kanina lang, hindi mo kilala yung isang tao, sabi niya ang aking tatay, nung nire-report niya to kay Abdullah, nung pinaliliwanag niya to, sabi niya, may nakita kami isang lalaki na paparating sa amin na napakaputi at napakaganda ng pananamit, napakaitim ng buhok at tuloy-tuloy siyang pumasok at humarap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naupo at idinikit ang kanyang tuhod sa tuhod ni Propeta Muhammad at inilagay ang kanyang dalawang palad sa kanyang dalawang hita, parang kumbaga para ka nasa tasyahud ang dating, kung nakatasyahud tayo, nakaganon. At sabi niya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Subhanallah. Tinanong nung tao na yun na hindi namin kilala, si Propeta Muhammad, nang sabi niya, sabihin mo sa akin ang hinggil sa Islam. Ano ba ang Islam? So yun, ang magandang tanong. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, sabi niya, ito na, sinagot na siya. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sabi niya, ang Islam, nung sinabi niya yun, nung tinatanong siya, ang ikaw ay sumaksi na walang ibang karapat dapat sambahing Panginoon o Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At si Muhammad, yung kausap niya, sallallahu alaihi wasallam, ay isang propeta niya o isang sugo niya. Yun ang unang sinabi niya. Allahu Akbar. Ikalawa, wa tuqimas salah. Sabi niya, ang ikalawa, ang magdasal ka ng 5 beses sa loob ng isang araw. Ang itayo mo ang salah. Ikatlo, an tu'tiyaz zakah, ang magbigay ka ng zakah. Ang ikaapat, wa tasuma Ramadan. Sabi niya, ikaw ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang ikalima ay watahujjal baita inistata'ta ilayhi sabila. At kung ikaw ay maglakbay sa tahanan ni Allah kung makakaya mo, which is sa Makkah, yung natawag na Hajj. Subhanallah. At sinabi nung nagtanong, yung nakaputing damit na maitim ang kanyang buhok, sabi niya, sadaqta. Sabi niya, totoo ka. Totoo ang sinabi mo. Sabi ni Umar, sabi niya, kala, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddikuhu. Sabi niya, nagtataka kami sa kanya. Siya yung nagtatanong, at nung sinagot siya, kinonfirm niya, o kaya sinagot niya ng, totoo ka, tama yung sinabi mo. Paano mangyari na ikaw yung nagtatanong, tapos ikaw pa rin yung magkasabing totoo yung sinabi mo? So nagtaka si Umar nun. Sabi nung nagtanong, fa'akhbirni anil iman. Ano ba ang inyong pinaniniwalaan? Sabihin mo sa akin kung ano ang inyong pinaniniwalaan. So kapag may nagtanong sa inyo kung ano ang Islam, meron ka ng 5 sasabihin. At kung merong magtanong sa inyo kung ano-ano ang inyong pinaniniwalaan, sinagot ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, una, an tu'mina billahi, ang maniwala ka sa nag-iisang Diyos, wal malaikatihi, ang maniwala ka sa kanyang mga angel, mga anghel, wa kutubihi, ang maniwala ka sa kanyang mga kasulatan, wa rusulihi, ang maniwala ka sa kanyang mga propeta, wal yawmil akhir, ang maniwala ka na merong huling araw ng paghuhukom, at ang maniwala ka wa tu'mina bil qadari. Ito na yung kaninang pinag-uusapan na pinag-aawayan kanina. An tu'mina bil qadari, ang maniwala ka sa qadar,
khairihi wa syarrihi. Ang maniwala ka sa mga itinakda ni Allah na nangyayari, sa mga nangyayari at mangyayari. Masama at mabuti, dapat kang maniwala na ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sabi niya, sadaqta. Again, nagulat na naman si Omar radiyallahu anhu. Na sinabi niya, tinanong niya, at siya rin ang nag-confirm na tama. Subhanallah. So, sabi niya, fa'akbirni anil ihsan. Sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang pagkakaroon ng perpekto sa relihiyon. Kung gusto mo maging perpekto ang relihiyon mo, maging tama at lubusang mataas ang iyong paniniwala, ito ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kung gusto mo maging perpekto ang iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong paniniwala, sambahin mo si Allah na parang nakikita mo siya. So, ibig sabihin, kung nagsasala ka, kung nagsasadaka ka, nagsasakat ka, tumutulong ka ng mga kabutihan, isipin mo na parang nakikita mo si Allah habang ginagawa mo yung kabutihan, o habang nagsasala ka, o habang nakasudyod ka, o habang nag-aayuno ka, o habang ikaw ay nag-hajj. Ang nasa isip mo, parang nakikita mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Para malayo ka sa pagiging pagpapakitang tao. Sabi niya, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Kung hindi mo siya nakikita, talaga naman hindi natin nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan mo na nakikita ka naman niya. So, in reverse, na kung sasamba ka sa Kanya, isipin mo na nakikita mo siya. At kung hindi mo siya nakikita, at talagang hindi mo siya nakikita, isipin mo naman sa kabilang banda na nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang perpektong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa nag-iisang tagapaglikha. So, sabi niya, qala fa'akhbirni anis sa'a. Sabi niya, tanungin mo, sabihin mo sa akin kung kailan ang araw ng paghuhukom. Napakagad ng tanong. Sabi niya, sabihin mo nga sa akin kung kailan ang araw ng paghuhukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ang tinatanong ay walang kaalaman o ang nagtatanong ay mas alam niya ang sagot kaysa tinatanong niya. So, ibig sabihin, si Jibril alayhisalam yung nagtatanong, mas kung tutusin, alam niya yung sagot kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinanong uli siya ni Jibril alayhisalam, nung taong napakaputi ng damit at napakaganda at napakaitim ng kanyang buhok. Sabi niya, okay, fa'akhbirni an amaratiha. Kung magkagayon, maaari mo bang sabihin sa akin ang kanyang mga sinyalis. Kung hindi mo man alam ang oras o araw ng paghuhukom, ano ang kanyang mga sinyalis? Sabi niya, antalidal amatu rabbataha. Sabi niya, makikita mo yung mga aliping kababaihan nagkakaroon ng anak, nabubuntis sila ng kanilang mga pinaglilingkuran. Anong ibig sabihin yan? Nabubuntis yung mga kababaihan, yung mga nagtatrabahong babae, mga aliping babae, mula doon sa kanila, ang kanilang pinagbubuntis ay hindi dahil sa kanilang asawa, dahil sa kanilang mga taong namumuno sa kanila. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyana. At makikita mo yung mga tao na nakatira sa disyerto na sila ay mag-uunahan, magpapaligsahan, magpapataasan ng kanilang mga gusali. Ewan ko kung ito'y tama ng sabihin na ang mga Arab sa ngayon ay nagpapaunahan at nagpapataasan ng kanilang mga gusali. At kitang-kita ito ng ating dalawang mata sa ngayon. Wallahu ta'ala alam, of course. Pagkatapos ng sagot na yon, sabi niya, thumma intalaka, at siya ay umalis. Pag alis niya, sabi ni Umar,
falabithtu maliyan, at nag-stay pa ako ng matagal sa tabi ni Propeta Muhammad, hindi ako umalis. Thumma qala li, sabi niya, at sinabi ni Propeta Muhammad sa akin, Ya Umar, atadri man is-sa'il? Sabi niya, kilala mo ba kung sino yung nagtanong? Sabi ko, fakultu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. So sinabi ko sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ang tanging nakakaalam. Sinabi ni Propeta Muhammad, فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Sabi niya, katotohanan, walang pagdududa, na siya ay si Jibril, isang anghel, na dumating sa inyo, nagturo sa inyo, nagbigay sa inyo ng inyong pananampalataya. Allahu Akbar. Isang napakagandang salaysay kung paano natin ipaliliwanag ang Islam at ang mga paniniwala sa Islam hinggil mismo sa tunay na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.